Hello there viewers! Kumusta naman tayong lahat dyan? Eto na naman si Sofia at nahirapan na naman siyang mag-isip ng uulamin. So, ayan, naglalakad kami at naghahanap kami ng ulam para sa aming tanghalian. So, 2:30 na ng hapon at hindi pa kami nakakapagtanghalian gawa ng iniisip niya pa kung anong aming uulamin. So, yan. At habang naglalakad kami, naisipan niya na ihaw-ihaw na lang daw yung aming uulamin. Kaya pupunta kami doon sa aming pinsan na si Lalay na nagtitinda ng ihaw-ihaw. At yan nga no, mga viewers, napakainit ng panahon, sobrang init. Makikita naman dyan na talagang sikat na sikat yung araw. 2:30 ng hapon yan. At sobrang init. Ayan o. Makikita natin dyan na masakit sa balat yung init talaga. Napakainit. Ayan o. At hindi pa kami nagdala ng payong. Nakalimutan pa naming magdala ng payong. So, ayan na nga. Papalapit na kami sa ihawan ni Lalay, yung aming pinsan na si Lalay. Ayan. Nakarating na si Sofia at namimili na siya kung ano ang uulamin. Yan. Binuksan ko yung hotdog, yung box na ang laman ay hotdog. Tupperware pala, hindi box. Yan naman ay isaw ng baboy. At yan ay ano ba yan? Tenga. Ayun, tenga daw yan. Tenga ng baboy. Tapos, itong isa na ito ay pork meat. Yan, pork meat. At isa naman, ano ba ito? Yan ay, hindi ko na alam kung ano yun eh. Hindi ko masyadong nakita. At ito namang katabi ay blood. Yan, pork blood. Yan yun. At ito daw ay ulo ng manok. Yan, yung ulo, yung head ng chicken. So, ayun na nga, sinisimulan na ni Lalay ang pag-iihaw. At sabi ko sa kanya, napakainit ng panahon. Tapos yung kaharap niya pa, yung alam mo yun, mga nagbabagang ganyan, napakainit. Doble ang init yan. So, yan yung pork meat. Yan, pork meat. Bumili siya niya ng isang peraso. At marami siyang pinaihaw na yung tenga. Yan, yung tenga ng baboy. So, yan na. Nabuo niya na kung ano ang uulamin namin. At yung isang hotdog dyan ay sa kanyang anak na si Jaya Lay. So, ayan, pinapaihaw na. Sinisimulan na ng pag-iihaw. So, ayan yung kanyang sauce. Nilagyan ng sauce bago ihawin. Ayan nga no, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Nag-cancel nga ang classes daw ng mga bata. Yung isang apo ko, hindi siya pumasok kasi nag-announce na walang pasok kasi sobrang init talaga ngayon. Sobrang init daw. So, hindi siya pumasok kanina. Ako, sumilong naman ako dun sa tapat niyan kasi parang ang init dyan banda. Yan, dyan kina Sofia, yung aking anak. So, dito ako sa kabila kasi may tindahan din dito, may parisan. So, dyan ako sumilong. At, ayan, tignan nyo naman, napaka tarik ng araw. Yan, mag-aalas 3 na ng hapon yan. At sobrang init. Ayan, yan ako at squinting kasi nga napakasilaw ng araw, napakainit. At yan na, habang nag-aantay ng maluto yung lahat ng pinaihaw, ayan si Sofia nakisilong na rin kasi nga mainit nga doon banda, doon kay Lalay. So, ang ganda ng panahon. Tingnan naman yung clouds, so yung langit napaka kulay asul, malinaw na malinaw. No, napakagandang maglaba ngayon. Kung meron kang nais na ipatuyuin
Ngayon, nga ganito ang panahon, siguradong matutuyo talaga. Lalo na kapag yung mga labahan mo, 'di ba? O kaya nagdadaing ka, yan, tuyong-tuyo talaga yan sa ganitong klasing panahon, napakainit. Kanina nga habang naglalakad kami, nanunuyo ang lalamunan ko, tsaka yung uhaw na uhaw ako kasi nga sobrang init. So, ingat-ingat lang tayo mga viewers, no? Kasi summer na talaga. Dineclare na summer ngayon dito sa atin, sa Pilipinas. At napakainit talaga. Simula alas 9 ng umaga pa lang, ay mainit na talaga. Ramdam mo na ang init ng panahon. Kaya ayan, nag-aantay pa rin kami na maluto ang aming pinaihaw. Yan si JLA. Ayan, kasama nga pala namin si JLA kanina na nagpapaihaw para naman makalabas ng bahay at sobrang init din ng bahay, no? Sa loob ng bahay. Alam mo yung electric fan, ang binubugay niya na rin, yung hangin niya ay mainit din. Kaya sinama namin na magbili ng aming ulam para makalanghap naman ng sariwang hangin din. So ayan na, natapos na din at pauwi na nga kami niyan. Yan, nakita mo yung araw dun sa may uluhan ko, napaka tarik, sinag ng araw, napakainit. Ang sakit sa balat niyan. So ayan na, naglalakad na kami pauwi. Akala ko naman, dediretso na kami ng pag-uwi namin. Yun pala, kulang pa daw yung ulam na binili niya. Napakarami na niyang biniling yung tenga ng manok, ay tenga ng baboy. Napakarami na. Kulang pa daw yun sa amin. So dumaan muna siya sa tindahan ni Ate Tess kasi titinda yun ng mga lutong ulam. So titignan niya kung ano na naman ang matipuhan niyang uulamin bukod dun sa inihaw. Ayan. Pagdating kasi sa ulam talaga ito si Sophia, napakapihikan niya. Yan. Minsan nagki-crave siya, kaya nagluluto siya. So ngayon, kaiisip niya kanina na kung anong uulamin, umabot na kami ng alas 2:30 ng hapon kakaisip. So ayan nga, napili niya ay yung tinolang manok. So ayan, binuksan ko naman yung box na yan. Ano bang laman ng box na yan? Yung pala yellow, yung mga cube ice. Nagtitinda din sila ng cube ice. So ayan na, si Sydney, tinatakalan na si Sophia ng tinolang manok. So ayan, yung ulam namin ay inihaw at tinolang manok. Gusto niya yung meron ding sabaw kahit papano para naman mabusog siya, at kasi siya ay nagpapadede, mga viewers, papadede siya. So yung tinolang manok ang kanyang napiling bilin. Ayun, at yan nga, pauwi na kami. Yan, pauwi, naglalakad na kami pauwi. At yan, yung aming kapitbahay nagtitinda ng itlog. Yan, dyan din ako bumibili ng egg kasi mura lang ang per tray nila. So ayan na, at akala ko talaga uwi na talaga. Yung pala, gusto niya daw uminom ng soft drinks. So bumili naman siya dun sa kapitbahay namin, malapit sa bahay namin, ng soft drinks na malamig. So ayan, at napakahilig niya sa soft drinks. Lalo na ngayon mainit ang panahon, gusto niya inumin malamig. So ayan na yung Coke na kanyang binili. Sabi niya sa akin, ako na raw ang magbitbit at marami daw siyang bitbit. So syempre, masunurin ako, binitbit ko na din. Kaya ayan, makita natin yung araw. Napakainit talaga niyan. Ayan mag-aalas 3 na ng hapon yan ha. Pero napakasikat pa ng araw. Ayan, yung kapitbahay namin nagsasampay. Sigurado tuyo na yan, maya-maya lang. So ayan, nandyan na kami sa bahay. At yan nga, inayos na ng anak ko ang lamesa. At yan, inilagay na niya yung aming ulam sa isang mangkok. At naglagay na rin siya ng kanin. At nagsimula na kaming kumain.